Ito yung araw na kung saan ay ipinagdiriwang ng buong sanlibutan yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. In a way, ay hindi lamang ngayong araw na to, di matagal nang buhay ang ating Panginoong Hesus, pero from the tradition na ginagawa po ng mga religious ay nire-recollection po nila natin yung pagkapapo ng ating Panginoong Jesucristo, yung 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus, at sa halos lahat ng simbahan ngayon ay madaling araw sila nagsasagawa ng kanilang Sunday worship celebration dahil nga sineselebrate nila yung araw na pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Hesus, dahil sinabi po ng ating teksto kanina na binasa po ay magbubukang liwayway ng unang araw ng sanlinggo. So yung unang araw ng sanlinggo ay linggo po. Kaya ngayon ay sineselebrate po natin, ipinagdiriwang po natin ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Although na alam naman natin na matagal na pong buhay, matagal na hong nangyari yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, pero gaya nga po ng aking sinabi ay nagiging tradition po ito na ipinagdiriwang ng bawat mananampalataya, halos lahat ng tao, lalong-lalo na kapag dumarating ang tinatawag nating Holy Week o Semana Santa at itong tinatawag nilang Easter Sunday o Linggo ng Pagkabuhay. Palakpakan natin ang Panginoon. So, sa umaga mo ito ay nais ko pong bigyan ng paksa yung mensahe na sa araw na ito na matatagpuan sa aklat ng Lucas chapter 24 verses 1 to 8. Ang tema po ng mensahe ay the power of resurrection, yung kapangyarihan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So kung titingnan ho natin, yung resurrection power is the work of God in the life to come that reaches into our present and bring us into a union with Him. Alam mo ba natin na yung pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay meron pong kakaibat na kapangyarihan. At ang kapangyarihan yan ay trabaho po ng Panginoon na kung saan ay naaabot niya maging ang ating kasalukuyang sitwasyon, kasalukuyang buhay sa mga panahon po nga ito, upang sa ganun ay madala tayo doon sa pakikipag-ugnayan o pakikipagrelasyon sa ating pong Panginoong Diyos. Resurrection power is working in us now. At ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus ay kumikilos sa ating buhay maging sa ngayon. And we experience it as the effects of being born again, and we also experience in the sufferings that we face. Once na tayo po ay nakakilala sa Panginoon at ibinigay ang ating buhay sa Kanya, tayo po ay naranasan na po natin yung resurrection power ng Diyos na yan, dahil tayo po ay napabilang sa kapangyarihan, napabilang sa pamilya ng Diyos, na kung saan ito yung tinatawag nating born again Christian. So ang pagiging born again po ay hindi po ito isang relihiyon. Ito po ay isang pakikipagrelasyon sa ating pong Panginoon. Marami po kasing nagsasabi, ang alam nila, kapag hindi ka Katolik, ang religion mo ay born again. Tandaan ho natin, ang pagiging born again po ay hindi po pagiging isang relihiyon, pero ito po ay pakikipagrelasyon sa ating pong Panginoon. Dahil ang sinabi niya sa aklat ng John, chapter 3, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Maliban ng tao ay maipanganak na muli, ang sabi niya, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So yung pagiging born again na tinutukoy dito ng ating Panginoon ay yung may panganak tayong muli sa spiritual. So ibig sabihin, once na tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, tayo po ay naranasan ang pagiging born again. So titingnan ho natin ngayon yung
yung resurrection power ng ating Panginoon Hesus, may tatlong bagay na kung saan ay may kapangyarihan yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Number one, ito yung makikita natin na the resurrection gives power to the gospel. Yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng kapangyarihan sa Ebanghelyo. Itong salita ng ating Panginoon. Ano pong sinasabi ng banal na kasulatan? Ang sabi ni Pablo sa aklat ng Roma chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile." Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinakahiya, sabi niya, ang salita ng Panginoon, ang Ebanghelyo ng Diyos, sapagkat ito ang nagdudulot ng kaligtasan. So dito pa lamang po yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang mga salita. Dahil noong andito pa sa ibabaw ng ating Panginoong Hesus, sa ibabaw ng lupa, sinasabi na niya sa kanyang mga disciples, nangaral na siya patungkol sa kaharian ng Panginoon, patungkol sa paghahari ng Diyos, patungkol sa mangyayari sa hinaharap, patungkol sa kanyang kamatayan, at maging yung kanyang pagkabuhay na hindi pinaniwalaan ng marami. Tinatawanan ng iba sapagkat yung sinabi ni Jesus noon sa mga tao, kung gigibain nyo ang timplong ito sa loob lamang ng 3 araw, muling may tatayo. So tinawanan nila, akala nila literal na templo yung tinutukoy ni Jesus. Yun pala, ang kanyang tinutukoy ay ang kanyang kamatayan. Mamamatay siya ng 3 araw at sa loob ng pangatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Hanggang sa ngayon ay pinagdidibatihan pa rin ng mga Bible scholar na sabi nila ay walang 3 days na nasa libingan si Jesus Christ dahil ang sabi, 3:00 ng hapon ng Biyernes, namatay, inilibing, at ang isang bilangan ng isang araw ay 24 hours. At ang sabi nila, pag nabuhay siya ng madaling araw ng linggo, ibig sabihin, walang 3 araw. So yun po yung pinagdidibatihan nila hanggang ngayon. Pero ang mahalaga po, alam natin na si Jesus ay namatay upang ikaw at ako ay kanyang iligtas sa tiyak na kapahamakan sa pagkapako sa krus ng Kalbaryo, at siya ay muling nabuhay upang bigyan niya ng kapangyarihan ang kanyang salita at ang kanyang Ebanghelyo. Ano itong kapangyarihan na ito? The resurrection gives power to the gospel, power that brings salvation. Ang naglahatid ng kaligtasan ay ang salita ng Panginoon. Napakinggan ho natin, narinig po natin ang salita ng Diyos mula sa isang mangaral. At dahil doon, naniwala tayo sa salita ng Panginoon, at dahil doon, pinaniwalaan natin ang salita ng Panginoon. Anong sinabi ng Biblia? Because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. So bawat naniniwala sa salita ng ating Panginoon, yan po ay nagdadala ng kaligtasan sa kanyang buhay. Dahil sa salita ng ating Panginoon na ipinangaral, narinig ho natin mula noon hanggang ngayon. Naririnig po natin at pinaniniwalaan natin ang salita ng Panginoon, at yan ang magdadala ng kaligtasan sa bawat tao. Dahil napakaliwanag po yung sinabi ng Diyos, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Binanggit niya na magbibigay ng kaligtasan sa lahat, pero may dugtong ng mga naniniwala. So ibig sabihin, kapag ang tao nakarinig ng salita ng Panginoon, ngunit hindi niya pinaniwalaan, hindi po siya magkakaroon ng kaligtasan. Hindi niya matatanggap yung kaligtasan na tinutukoy ng Biblia. Dahil napakaliwanag yung kanyang sinabi, it brings salvation to everyone who believes.
Kaya ang bawat tao na paniniwalaan at maniniwala sa salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos na ito ang magdadala ng kaligtasan sa kanyang buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Pangalawa, power that brings peace. Ang Ebanghelyo ng Diyos, ang salita ng Panginoon, ay nagbibigay, nagdadala ng kapangyarihan upang ikaw at ako ay magkaroon ng kapayapaan. Marami na akong narinig na patutuo ng mga tao na gulong-gulo yung kanilang mga buhay, gulong-gulo yung kanilang isipan, para bagang wala silang kapayapaan. Pero nung tinanggap nila ang salita ng Panginoon, tinanggap nila ang Ebanghelyo ng Diyos, nagkaroon ng kapayapaan ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, ang kanilang isipan, na hanggang ngayon nabubuhay sila na punong-puno ng kapayapaan. At ang kapayapaan ito ang matagal nang inaasam ng ating bansa, inaasam ng bawat isa. Dahil dito sa ibabaw ng lupa na ating kung saan tayo nabubuhay, punong-puno po ng kaguluhan. Para bagang hindi natin natatamasa yung matagal nating inaasam na kapayapaan. Pero dahil sa salita ng Panginoon na ating pinaniniwalaan at patuloy na paniniwalaan, ang magbibigay po sa atin ng kapayapaan sa ating kaisipan, sa ating buhay, at sa ating pamilya. The resurrection power gives power to the gospel and power that brings peace. Pangatlo, power that brings joy. Ang salita ng Panginoon ang nagdadala ng kagalakan. Alam naman natin na kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng pagdadalamhati dahil sa kamatayan ng kanyang mahal sa buhay, dahil sa problema na kanyang tinatamasa, kapag nakarinig ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang magbibigay comfort, magbibigay kaaliwan sa puso ng taong nagdadalamhati. Dahil makakarinig siya ng mga pangako ng Panginoon sa kanyang mga salita. At kahit sino magdadala, magkakaroon ng kagalakan ang bawat isa kapag patuloy ho nating pinaniwalaan at paniniwalaan ang salita po ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Pangalawa na kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesus, the resurrection gives power to hope. Ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesus ay nagbibigay ng kapangyarihan na magkaroon ng pag-asa. Kaya dito, wag mong pwedeng sabihin ang iyong kapatid, wag natin pwedeng sabihin na wala ka ng kapag-asa. Mayroon pa pong pag-asa. Bakit? Dahil nung nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, dala-dala niya yung pag-asa niyan upang bigyan ng kapag-asa yung mga taong inaakala nila na wala na silang pag-asa dito sa ibabaw ng lupa. Nung time ng mga disciples ni Jesus, kasama nila si Jesus. Saan man siya magpunta, saan man siya mangaral, kasama ho nila. Nung hinuli si Jesus, marami hong nalungkot. Sinamahan nila si Jesus. Nakita nila kung paano pinahirapan ang ating Panginoong Hesus. Nakita nila kung paano nilatigo, pinalo-palo ang ating Panginoong Hesus. Nakita nila kung paano ipinabuhat sa kanya yung cross. Nakita nila kung paano siya ipinapo sa cross ng Kalbaryo. Narinig nila yung pitong huling wika ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nakabayubay sa cross ng Kalbaryo. Nung namatay ang ating Panginoong Hesus, sila pa, ang kanyang mga disciples, ang nagdala pa ng kanyang bangkay doon sa libingan. At yung mga ibang mananampalataya na nasa templo, wala na silang pag-asa, napakalungkot ho nila.
Dahil ang kasama nila na nangaral ng salita ng Panginoon, ang nagpakilalang Diyos sa kanila, ang nagpakilalang magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ngayon nasa libingan na. Nawalan na ho ng pag-asa itong mga disciples ni Jesus. The Bible says, madaling araw pa lamang, ang mga sina Maria at ang mga kasamahan niyang ilang kababaihan dumalaw doon sa libingan ng ating Panginoon Hesus, dala-dala ang bulaklak, dala-dala ang pabango. Nagulat sila. Pagdating doon sa libingan, nagulat sila dahil yung bato na isinara ay nakabukas. Kaya nung sila'y papalapit, may dalawang lalaking nakaputi, sabi ng Biblia. Nakadamit ng puti, sabi ng Biblia. Ang tanong niya, bakit kayo naparito? Bakit ninyo hinahanap, sabi niya, kina Maria. Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa mga patay? Wala na siya rito, sabi niya. Yung dalawang lalaking nakadamit ng puti, siya'y nabuhay. Ang ginawa ni na Maria, kasama yung mga kanyang kasamang babae, pumasok sa loob ng libingan. Yung pinaglibingan ni Jesus ay hindi naman kasi yung hinukay, kundi parang bahay yung pinaglibingan niya, pinaglibingan sa kanya na ang ginawang takip doon sa butas ay bato. Pumasok sila doon sa libingan. Ang nakita lamang nila doon ay yung damit na puti na ibinalot nila kay Jesus. Kaya ang sabi ng anghel ng Panginoon kay Maria, magtungo ka na, bumalik ka na, at sabihin mo sa mga kasamahan mo na si Jesus ay muling nabuhay. Dali-daling umuwi si Maria. Ikwininto sa mga disciples. Pero wala silang kamalay-malay habang sila ay naglalakad. Kasama ni Cleopas. Hindi nila namalayan, kasama na pala nilang naglalakad si Jesus. Kaya sabi ni Cleopas, kasama ka din ba nila o bisita ka lamang ba dito? Nalungkot si Jesus dahil hindi nila namumukhaan si Jesus. Nung malaman, marinig ni Tomas, ang sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala. Si Tomas, isa sa mga disciples ni Jesus Christ. Sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala na nabuhay si Jesus. Hanggat hindi ko mahawakan yung kamay niya na napakuan ng cross, napakuan ng pako, hanggat hindi ko nahawakan yung kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Kaya sabi ni Jesus, biglang sumulpot si Jesus. Sabi niya, mas mabuti pa, mas mapalad, sabi niya, yung mga naniniwala na hindi pa nakikita kaysa naniniwala sa kanyang nakikita. Doon humingi ng tawad si Tomas. So, makikita ho natin yung kamatayan ni Jesus na wala yung pag-asa ng kanyang mga disciples, but yung kanyang pagkabuhay na maguli ay nagbigay ng kapangyarihan na muling magkaroon ng pag-asa. Palakpakan natin ang Diyos. Romans chapter 15, verse 13. Ang sabi po dito, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Napakaliwanag po yung sinabi ng salita ng ating Panginoon. May the God of hope
Ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa, ang sabi niya, punuin niya ng kagalakan at kapayapaan habang kayo'y nagtitiwala sa Kanya. So as long as na hanggat tayo po ay nagtitiwala, nananalig sa Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, pupunuin ng Panginoon ng kagalakan at kapayapaan yung ating buhay. At dahil siya ang Diyos ng pag-asa. Sabihin nga natin, Diyos ng pag-asa. Diyos ng pag-asa. Next. Yung pag-asa, sino ba yung nagnanakaw? Minsan yung pag-asa niyan ay ninanakaw. Nawawala yung pag-asa niyan. Sa paanong paraan? Failures takes hope. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng failure sa buhay, nawawalan na tayo ng pag-asa. May mga pangarap ka na nais mong makamit. May mga bagay na nais mong makamit, pero hindi mo nakamit, na failure ka. Ang dami hong mga tao, may mga tao hong kapag hindi na niya nakayanan yung failure sa kanyang buhay, yung iba nagiging bagyo. Dahil masyado niyang dinibdib, masyado siyang nasaktan sa failure na naranasan niya. Meron akong kakilala, may isang baliw. Pero ang baliw na ito, hindi naman mabaho. May kayang pamilya. Kita mo sa harapan ng palengke. Kapag bibili ka ng mga palamig o kahit ano pa man, andun siya, humihingi. Gumagano siya. Pag bibigyan mo ng palamig o tinapay, ayaw niyang tanggapin. Pero pag binigyan mo ng 5 piso, ibibili din niya ng palamig. Pero pag pag palamig mismo ang ibibigay mo sa kanya, hindi niya tatanggapin. Gusto niya, siya ang bibili. Sabi ko, pinagmamasdan ko. Parang sigurista ang taong ko. Kasi kung bibigyan mo ng palamig ng pagkain, ayaw niyang tanggapin. Pero pag bigyan mo ng pera, ibibili din niya ng pagkain. Naniniburo. Hanggang sa may nakapagsabi sa akin yung kwento, ganun pala. Nakaranas pala ng matinding failure ang taong yun, hindi niya nakayanan, natalong kanyang kaisipan hanggang sa siya'y nabalik. At alam ho ninyo mga kaibigan, kapatid, kapag hindi ho natin nakayanan ang failure, maaaring dadako din po tayo, maaaring mararanasan din po natin yung pagkabaliw. Yung masyado ka ng stress sa buhay mo, masyado mo nang ini-entertain yung stress, na-stress ka because of failure, kapatid, delikado ho yan. Kaya minsan yung pag-asang yan, ninanakaw ng failure. Yung ibinigay ni Jesus na pag-asa sa bawat tao, sa bawat mananampalataya, ang ginagawa naman ng kaaway, ninanakaw niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng failure sa bawat tao. Pangalawang nagnanakaw ng pag-asa. Ito yung tinatawag nating suffering takes hope. Dahil sa matinding pagdadalamhati, matinding suffering, hindi mo na nakayanan. Meron isang kapitbahay ng isang simbahan. Ang taong ito ay nakakulong lamang sa isang kwarto. Hindi siya pwedeng lumabas. Maya't maya'y sumisigaw yan. Parang prison na ikinulong nila. Maya't may sumisigaw yan. Ang kwento, bakit ganun? War shock.
Minsan sumisigaw, diyan ay makalaban! Sumisigaw. Naikwento nila sa akin dating sundalo. Nasa bakbakan. You see, yung sufferings na dinaranas niya. Kala ko ba natin itong mga sundalong, itong mga pulis na ito na napupunta sa giyera, nagkakaroon din po sila ng suffering. At karamihan dahil doon sa suffering hindi nila nararanas, na hindi nila nalalabanan, minsan humahantong sa ganong sitwasyon ng kanilang buhay. Nakakalungkot. Ganyan din po sa buhay natin bilang isang mananampalataya na kapag hindi natin napagtagumpayan, hindi natin nalabanan ang sufferings na yan, anumang sufferings ang iyong dinaraanan, kapatid. Marahil, hahantong tayo sa ganong sitwasyon ng buhay hanggat unti-unting masisira, mawawasak ang ating buhay na yun naman ang gusto ng kaaway, ang magnakaw, sirain at wasakin ang buhay ng mga tao. Pero thank God, dahil sa kanyang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, muli niyang binuhay yung ating pag-asa. Palakpakan natin. Pangatlo, loneliness takes hope. Kaya napakadelikado din po pala yung lagi kang nag-iisa. Yung hayaw makihalubilo sa mga tao, gusto mo ikaw lagi mapag-isa, hindi ka makausap, napakadelikado po yun. Kaya pag may nakita po kayong ganung tao sa parte ng ating mga pamilya na hindi mo siya makausap, gusto niya mapag-isa, nagkukulong sa isang kwarto, hindi mo na makausap, napakadelikado yun dahil kapag hindi niya nakayanan yung pagiging loneliness niya, hahantong at hahantong ang ganong sitwasyon. Mas mainam nga pag may problema ka, nakakaranas ka ng sufferings, nakakaranas ka ng matinding pagsubok, mas maganda nga ay mayroon kang kinakausap, mayroon kang kasama, mayroon kang na paglalabasan. Pero kapag sinusulo mo, wala kang mapagsabihan, wala kang tiwala, gusto mo sa'yo lang, napakadelikado po yan. Loneliness takes hope. Huwag mo nating hayaan na ang pag-asang ibinigay ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo, huwag mo nating hayaang muling nakawin ng kaaway sa pamamagitan ng paggamit niya ng failure, paggamit niya ng sufferings, paggamit niya ng loneliness. Mas manaig yung kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Hesus, yung pag-asang idinulot niya, ibinigay niya sa bawat isa po sa atin. Sabi po, this hope does not put us into shame. Ang pag-asang ito na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo ay hindi niya tayo dadalhin upang ikaw at ako ay mapahiya. Dahil ang Diyos ng kapayapaan, ang Diyos ng pag-asa, hanggat nananalig tayo sa Kanya, patuloy niya tayong binibigyan ng kapayapaan, kagalakan sa ating kaisipan, sa ating puso, sa ating buhay, at sa ating pamilya. Pangatlo at ang panghuli na kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Hesus, the resurrection gives power to us. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus ay binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Ikaw at ako ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan. Kaya nga, kung maalala po ninyo yung aking message nung nakaraan na restoring the power of God. Yung kapangyarihan na yan ay pinagkaloob ng ating Panginoong Hesus. Minsan ay hindi natin nagagawa, namimisyos, na-abuse, nadidisyos.
Pero yung kapangyarihan na yan ay pinagkalob sa atin ng Panginoon, nais ng Diyos na magamit natin yan for the glory of God, para sa kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng Biblia, 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Ngunit sabi niya, hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, but ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng self-control. Pagpipigil sa sarili, ang ginamit kasi dito, sound mind. Pero sa ibang version, self-control. Na anong kapangyarihan ito na pinagkaloob niya sa atin? Power to love. Ang sabi niya, "For God hath not given us the spirit of fear." Hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, kundi pagmamahal, power to love. Binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan para magmahal. Si Jesus, nung minahal niyang tao, nung ipinadama ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa tao, nung time ng tao ay lugmok sa kasalanan, nung time ng tao ay makasalanan, doon ipinakita, doon ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Pero minsan, kahit na tayo nagsasabi ng Kristiyano, sometimes, yung mga taong nagkukulang, yung mga taong alam nating may ginagawang mali, instead na mahalin natin, mas lalo pa nating hinuhusgahan. May mga ganong mananampalataya na masyadong mapanghusga. Ang kailangan po natin, ang kailangan po ng tao, hindi paghuhusga, kundi pagmamahal na galing sa Diyos. Amen? Amen. Kaya yung kapag may nakita ang kapatid mo sa Panginoon na mayroong kahinaan, mayroong mga pagkukulang, nakakagawa ng kasalanan, huwag mo siyang husgahan. Huwag mo siyang i-judge. Iparamdam mo yung pagmamahal ng Diyos na kung saan ipinadama din niya sa iyo nung ikaw ay nagkasala sa Panginoon, minahal ka ng Panginoon, hindi dahil sa ikaw ay mabuti, minahal tayo ng Diyos, hindi dahil sa wala tayong ginagawang masama, minahal tayo ng Diyos dahil lahat tayo ay nagkulang, nagkasala sa harapan ng Panginoon. Hindi niya tinignan yun. Gusto lang niyang ipadama na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, gustong ipadama ng Diyos yung pagmamahal na yan. Kaya sana naman, kapatid, ipadama din natin ang pagmamahal na ipinadama ng Diyos sa atin. Napakahirap pong mahusga. Amen? Next, nakapangyarihan, power to good mind. Sabi niya, but of power and of love, sabi niya, and of a sound mind. Pinagkalooban tayo ng kapangyarihan na magkaroon ng magandang kaisipan. Yung ating isip, very powerful. Our mind. At sometimes yung ating kaisipan ginagamit ng kaaway, ginagawang tambayan ng kaaway kung hindi natin marunong gamitin yung kapangyarihan niya. Kung ano-anong mga ini-inject ng kaaway sa ating isipan. Ang dami na ho nating napanood sa mga balita na gumawa ng hindi magandang bagay. Tapos balang araw, pag nahimasmasan, nagsisisi, bakit nila gawa yung isang bagay na yun?
nagpadala siya sa idinidikta ng kaaway sa kanyang kaisipan. Maging ganun din po tayo. Kapag sinabi natin we are Christians, we are not exempted. Mas lalong tatambayan ng kaaway yung ating kaisipan. Pero wag nating hayaan, wag nating i-welcome. Amen. Amen. Magkaroon tayo ng restrictions ng pwedeng tumambay sa ating kaisipan. Pag mga pangit, wag mong patambayin sa iyong kaisipan. Pag mga negatibong bagay, wag mong patambayin sa iyong kaisipan. Ang patambayin mo lang sa iyong isipan ay tanging mga mabubuting bagay na mula sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Pangatlo at ang pabuli. Power to bless. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon upang mag-bless. Magpala. Alam niyo yung pagbigkas mo lamang ng salitang God bless. God bless you sister, God bless you brother. Nagde-declare ka ng pagpapala sa taong yan. Yung power na yan, yung kapangyarihan na yan, ang sabi ng Bible, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga bibig, sa ating mga dila. Na anuman ang lalabas sa ating mga dila, sa ating mga bibig ay mangyayari. Ngayon, kung mangyayari pala yung linalabas ng ating bibig, magdi-declare ka pa ba ng negatibo? Awang mga positibo. Amen? Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Yung power na yan, binibless mo yung kapatid mo, na pagpalain siya ng Panginoon, nangyayari yan at mangyayari. Kasing nagdideklara, binigyan ng authority ng Panginoon. Hindi naman ikaw ang magpapala doon sa tao. Hindi ang Diyos. Nagdideklara ka lamang. Amen? At kapag ikaw naman ay may kaunting blessing, huwag mong ipagkait na ipahagi na pagpalain ng iyong kapatid. Dahil napakahalaga po yung blessing ni God, ini-enjoy po natin. Amen? Amen? Ang blessing kasi ni God, hindi naman puro financial, hindi lahat puro material. Yung buhay nga natin, blessing na yan ni God. Natulog ka, kinabukasan, nagising ka, blessing ni God. Yung buhay natin, our life is a blessing that comes from God. Kaya dapat ini-enjoy yung buhay mo, dapat i-enjoy mo. Hindi mo ini-stress. Amen? Dami kasing, may mga tao kasing kilala ko na instead na ma-enjoy nila yung buhay na pinagkalob sa kanila ng Panginoon, puro stress, puro problema. Ang mas lalong naririnig mo sa kanila. Kumusta ka na kapatid? Ay, ito po, ang daming problema. Na-stress na nga po ako eh. Eh kung yun yung bukang bibig mo, yun yung mangyayari. Yan yung sinabi ng Bible. Eh kahit may problema ka, may nang-stress sa'yo, kumusta ka na kapatid? Ay, kapatid, salamat sa Panginoon. Nakakasurvive pa din. Amen? Napakagandang sagot. Salamat sa Diyos sa kanyang biyaya, nakakasurvive pa din kami. Hindi yung, ito po, ang daming problema. Na-stress na nga ako sa mga anak ko. Yung mga anak ko yan, makapa-stress. Pero nung bata pa siya, sinasabi mo, nagbibigay kaaliwan kahit anong pagod galing sa trabaho. Pagdating sa bahay, may bata sa bahay, nakakatanggal ng pagod. Bakit nung lumaki na saya, hindi na nakakatanggal ng pagod, nakakapagod, nakaka-stress na ba?
Let's enjoy life. Amen? Amen. Kasi binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Dala ng kanyang pagkabuhay na maguli. So dapat, enjoy natin yun. Power gives power to us. The resurrection gives power to us. Power to love, power to good mind, and power to bless. Huwag kang mahiya na magbanggit. God bless you, kapatid. God bless you, kapatid. Huwag kang mahiya magsabi ng gano'n. Kahit saan. God bless you. God bless. You are declaring blessing sa taong yun. Amen? Huwag nating ipagkait yun. Yung mga salita ng God bless. Kapag kayo naman ay nagtitext sa chat, kapag sinabi ninyong God bless, don't use small g. Laging capital letter. Kasi pag ginamit mong small letter, sa Biblia, dalawang Diyos na mababasa sa salita ng Panginoon. Diyos na small d at Diyos na capital D. Yung small d na Diyos, ang tinutukoy niya, it is Satan. Kaya pag nagsabi ka, may nag-message sa akin, sabi niya, God bless. Yung kanyang message, small g na God. Nirebuke ko. Bakit ko hayaan i-bless ako ng kaaway? Always use a capital letter kapag kayo ho ay tumutukoy sa Panginoon o sa Diyos. Amen? Amen. Pati sa Biblia, dalawa pang binanggit. Panginoon, capital P at small p. Laging capital letter kapag patungkol po sa Diyos. So yan po yung kapangyarihan na dulot ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Hesus. Nawa, ilang taon nang nakakalipas ng kanyang muling pagkabuhay, nawa, hanggang sa ngayon, nararanasan natin yung kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po lahat ay tumayo. The resurrection power of Christ gives us hope, give power to us. Napakahalaga na yung kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Jesus ay patuloy nating maranasan sa ating buhay. Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa sakripisyong ginawa ng aming Panginoon Jesus na napako doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Salamat din po sa kanyang pagkabuhay na maguli. Dahil sa pagkabuhay na maguli ng aming Panginoon Hesus, nagbigay ito ng kapangyarihan. Panginoon, hayaan po ninyo that the resurrection power of Jesus Christ patuloy naming mararanasan sa aming mabuhay. Patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin. Kung may mga nanghihina po, nawawalan ng pag-asa, nakakaranas ng failures, nakakaranas ng mga stress, suffering sa kanilang mabuhay, nakakaranas ng loneliness. God, in the name of Jesus Christ, huwag niyo hong hayaan, Panginoon, na nakawin ng suffering, nakawin ng loneliness, nakawin ng failures
ang pag-asang idinulot mo, ibinigay mo sa bawat isa sa atin. Hayaan mo, Panginoon, ng pag-asang ito ay muling mabuhay sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, sa aming mabuhay, Panginoon, upang mas lalong mapatatag ang aming kalooban, mapatatag ang aming pananampalataya, ang aming paniniwala sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you all the praises, adoration, and thanksgiving. Salamat po ng aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palagpalan natin ang Panginoon. Hallelujah. Binabalik ang mic sa ating